last Sunday. Meron. Tungkol po saan yon? Tungkol po kay Solomon. Amen. Praise God. At ituloy po natin mga kapatid. At this is a series of lesson about stewardship. Then last week, we have discussed about particularly the biblical stewardship on money. So, pagdating po sa pera, pagdating po sa pananalapi, meron pong biblical standard. Amen. Ang Diyos ay hindi po inilingid sa atin ang tamang pangangalaga po ng ating pong mga tinatangkilik. And we also discussed last week uh, emphasizing that we should not be afraid to give. No? Pinag-usapan din natin yon. And then we also discuss about giving of ourselves. No? Yun yung foundation. Si Jesus Christ ang foundation ng lahat. And pinakita niya ang tamang example. Meron din tayong dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng ating sarili. Last week, napag-usapan natin that the very reason is because we were created by God. Kaya binibigay din natin ang ating sarili. The second reason is we are redeemed by our God. Tinubos tayo ng Diyos. That's why we should also give to the Lord ourselves. And then, the third one is all things are given by God. Meaning to say, wala pong bagay sa mundo na hindi galing sa Kanya. Kaya po, yun yung mga dahilan kung tatanungin tayo, bakit natin kailangan ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Those are the three reasons kung bakit natin ginagawa yon, mga kapatid. Now, we also discussed last Sunday, yung hindi lamang yung sarili ang ibinibigay, kundi yung possessions, pati yung ating tinatangkilik. Kasama din sa atin na pag-usapan yon because it is required in the ministry. And to support the poor, to support the pastor, the church, and to support as our obedience to our God, mga kapatid. So those are the reasons na pinag-usapan natin. Now, today, we are going to discuss the manner of giving. Actually, this is just part of the chapter 1. And last Sunday, hindi natin natapos yung chapter 1. This is a continuation of chapter 1. But if the time permits, I'll continue half of the chapter 2. But anyway, let us give the Lord the freedom to teach us today. Can you please bow your heads and let's pray to the Lord Jesus. Lord, again, Jesus, all wisdom comes from you. Lord, kami po'y humihingi, Panginoon, na kami po'y bahagian mo, Panginoon, ng karunungang ito sa pamamagitan, Panginoon, ng mga lessons na aming pong pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. Lord, i-bless niyo, Panginoon, ang puso namin, ang aming kaluluwa, Panginoon, na handang tumanggap, O Diyos, ng iyong mga salita. We pray, Jesus, that your Spirit move in the midst of this congregation and bless each and every one of us. In the name of Jesus Christ, I pray. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. Now, there is a manner of giving na meron pong paraan po ng pagbibigay, mga kapatid. The first is the giver should give willingly and cheerfully. That's one, no? Ang tagapagbigay daw, mga kapatid, ay dapat nagbibigay ng maluwag sa kanyang loob. Can you please help me? Next slide, please. Which it should give willingly and cheerfully. So meaning to say that the word willingly and cheerfully are biblical terminologies, mga kapatid. Because in Matthew chapter 10 verse 38, it says, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. So this is a form of the Lord saying, mga kapatid, na when we receive freely, we should also be openly and willingly give to the Lord. Exodus chapter 35 verse 5. Take ye from among you an offering unto the Lord. So this is specific about offering. This is about the manner of giving.
whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. So, highlighted dyan mga kapatid na whosoever is of a willing heart. So God owns everything. He commanded everyone to provide an offering, to give to Him. Pero ang kanyang very particular ang Panginoon, mga kapatid, sa salitang willing heart. Because everyone can give, but not everyone can give with a willing heart. Nakuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid. Pwedeng nabibigay ka out of your compliance, out of na-force ka na magbigay. Dahil nagbibigay ang iba, nakikiayon ka, pero it's not really coming from your heart. But the Bible is specifically telling us that we should take an offering unto the Lord, whosoever is of willing heart. Let him bring. Yan. Kaya nga dinadala po ang offering, mga kapatid. Kasi yung willing heart is nandoon din, mga kapatid. Everybody say amen. So we should remember the giver should give willingly and cheerfully. Next is, the giver should give unostentatiously. Ang hirap naman ito i-pronounce, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin yan? Yung hindi siya parang pretentious. Alam mo yung pretentious, pakunwari, no? Pag nagbibigay tayo, it should not be pakunwari, hindi pretentious, hindi pretending. Ang example dyan is Matthew chapter 6, as you can see. Take heed that you do not your alms before men to be seen of them. Huwag mo daw gawin ang pag-aabuloy mo, ang pagbibigay mo, para lang makita ng marami o ng iba. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. So kapag ginagawa daw natin ito, pretending that we love God, then sabi ng Panginoong Hesus, nakikita ka ng iyong Ama sa langit. Mawawalan ka ng reward. Kasi you have received your reward on earth. Ang point ni Jesus Christ, ang reward hindi galing sa tao, hindi galing sa pastor, sa leader, sa board, o sa kapwa mo membro, magsabi ko, galing mo naman, nagbibigay ka. Uy, ikaw talaga yung dito, parang maasahan namin pagdating sa pagbibigay. Well, people can applaud on you, pwede silang pumalakpak sa iyo, pwede ka nilang hangaan, pero hindi yun ang point ni Jesus. Ang point ni Jesus is, kapag ginagawa mo daw yun para sa tao at hindi para sa Diyos, sabi niya, you already have your reward. You have no reward of your Father which is in heaven. Mawawalan ka ng reward. Bakit? Yung reward sa mundo, kinuha mo na. Kaya pag nagbibigay tayo, sabi niya, therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee. Grabe naman. May trumpet pa. Ina-announce, magbibigay na ako. Tut-taradat. Ibang klase ka. Because, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, yun daw ang ginagawa ng mga hypocrites. Sa sinagoga, sa templo yan, mga kapatid. Hindi yan sa labas, kundi sa templo at sa kalsada, ina-announce nila, mga kapatid, that they have provided an offering to the Lord, that they may have glory of men. Ito yung point dyan yung glory of men. Yan yung ayaw ng Diyos, mga kapatid. Now, regardless of kahit gaano kalaki ang offering mo, ang tithes mo, it's not for you to receive the glory. Well, thank the Lord. Kung nakareceive ka ng malaking pagpapala sa buhay mo and you provided your tithes or your offering, well, thank the Lord. Salamat, Panginoon. Pero for you to receive glory, no, it's not for you. Maybe in the corporate, maybe outside church, sa labas ng simbahan, pag ikaw ay sa PTA meeting, ganyan, sa mga association meeting, homeowners association, pag sinabing, sagot ko na yung lechon, walakpakan ng mga tao, na-receive mo yung reward mo. Sagot ka na yung pagpapapintura sa mga gutter ng kalsada natin. Wow, believe sila sa iyo. Pero sa loob ng simbahan, mga kapatid, kahit pa ikaw pa magpatayo ng simbahan, you should not receive the glory. Again, nakuha niyo po ibig ko sabihin, the point of Jesus Christ is we should not be pretentious.
Huwag tayo pretending na tayo yung we own, tayo yung pinakamayaman, tayo yung pinakamagaling, tayo. Sa Panginoon, mga kapatid, lahat tayo ay pantay. We are all equal in the sight of God. Well, I thank the Lord kung ginagamit ka. Kung ikaw ang ginagamit na kasangkapan para pagpalain ng simbahan, well, thank the Lord. Salamat, Panginoon. Pero for the glory is always to the Lord, hindi sa tao. Kaya yun, in-emphasize ng Panginoon yan na huwag daw mangyari na kapag tayo ay nagbibigay, ay pretending tayo, pretentious tayo. Sabi niya, verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what is thy right hand doeth. Grabe naman kasikreto nun. Hindi alam ng kaliwa mo yung ginagawa ng kanan, o yung ginagawa ng kanan, hindi alam ng kaliwa. That thine alms may be in secret. That's the point. And thy Father which sitteth in secret himself shall reward thee openly. Pagpapalain ka ng Diyos sa hayag kasi ginagawa mo sa sekreto. But in our system, we put our names. Nilalagay, pastor, hindi na secret yon. Nilalagay yung pangalan eh. Wala nang sekreto. Hindi na biblical, pastor. No. That's why we have the church government. That's why we have church board. That's why we have church treasurer. In my system, in Pilar, mga kapatid, the givings will only be known first by the pastor, second, the wife of the pastor, the third is the treasurer of the church. The secretary, hindi alam ng board, hindi alam. Yung tatlong yon, because there is secrecy and confidentiality in all our givings, mga kapatid. Kahit sa kumpanya, hindi mo pwedeng tingnan yung libro. But sabi ko sila, but if you want to see your records, from the beginning na convert ka hanggang ngayon, even your offerings, basta recorded, sabi ko ganon, you can check your records anytime. Pwede mong katukin yung treasurer, pwede patingin ang record ko. But you can see only is your record. Hindi mo makikita ang record ng iba. Bakit? Because first, the pastor is the one who prayed for every one of us. Bawat isa pinagpipray ng pastor ang mga pangangailangan at yung resources ng mga kapatiran. Pinagpipray yan. Now, second is this. Iniiwasan natin, mga kapatid, that ma-break yung confidentiality. May mga pagkakataon kasi minsan, mga kapatid, na hindi natin naiiwasan. Halimbawa, nakikita natin dito, yung tithes and offering, yung tithes halimbawa ni Sir, Brother Roman. Nakikita halimbawa dyan. Halimbawa, si Brother Roman nagkaroon ng utang kay Sister Ivy. Halimbawa. Diba, Sister, tama, oo. Ngayon, nakita ni Sister Ivy, laki ng tithes si Tatay Roman, Hindi nagbayad ng utang sa akin. Nakuha niya ibig sabihin? Away na yan. Mayroong konting frictions na yan. Those are just example of why confidentiality is very important. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Because when we give, we don't want naman na, i-record mo kasi next week, papakita ko sa mga kapatiran niya. Hindi naman tayo ganun, di ba? But in the church management, ang pastor ang bibigay ng binabouch ang confidentiality and secrecy ng bawat giving ng simbahan. That's why we encourage everyone to please put your names. Lagay niyo yung pangalan niyo. Kasi, para nare-record yan. Kasi, ano bang basihan ng pastor? Siyempre, yung records ninyo. Kami mga pastor, mga kapatid, we look on the records. Because the louder you shout amen and praise the Lord in the church, it should match doon sa ating ginagawa, sa action. Not just on the money matters, but also in other aspect ng simbahan. Kaya yung pastor, alam niya kaya bawat pastor ay unique itself, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pastor ang nakakaalam ng level ng kanyang membro. I cannot compare the Pilar Church sa RTCM. And Pastor James cannot compare RTCM sa Pilar Church. Bakit? Kasi si James alam niya yung level ng maturity ng church na ito. Hindi niya alam yung level ng maturity namin sa Pilar. And every time may mga invited pastors, palagi nagtatanong sa pastor, what's the condition of the church? Even this lesson,
This was consulted to the board and also to the pastor. Kinonsult ko ito sa pastor ninyo at sa board ninyo. And then the board and the pastor agrees that we need to have this, Pastor Jun. So, hindi ako yung nagpilit, kundi there is a consultation, there was a confirmation. Because yung level, ang pastor ang nakakaalam. That's why, and every time you give, put your name. This is not for you para, Lord, no. Kasi para din ma-monitor, tulungan nyo ang pastor nyo, ang simbahan, ng church government, to monitor the growth of the church. Everybody say amen. Amen. Hindi po kakarnalan yun. Huwag kayo maniwala sa iba. No, sa amin, di binibilang yan. Kasi sa amin talaga, yes. Paano? Nanghuhula lang yung pastor. Manghuhula lang, hindi pwede manghula ang pastor. Oo. Dahil hindi naman manghula yan eh. Kasi kung marunong manghula yan si James, ang sakyapo na yan siya doon, mga kapatid. Magkasama na kami doon, magkatabi ng lamesa. Okay, let's continue, mga kapatid. The giver should give regularly. Next slide, please. In 1 Corinthians chapter 16, verse 2, it should be regular, no? Upon the first day of the week. So every first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there may be no gatherings when I come. Ito yung sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto. Kung magkukulik kayo, sabi niya, every first day of the week. Pastor, ano ibibigay ko? Kung last Sunday nakapagbigay na ako, anong bibigay ko ngayong Sunday? Naitanong niyo ba yan? Oo nga naman, Pastor, ubos na. Taas ang kamay ng naubusan. Sige po. Yung naubusan, taas ang kamay. Talagang as in wala na kayo. Oh, thank you. But you still breathe. So, giving is not just about money. Anong sabi ng Biblia? Parangalan mo ang Diyos sa lahat mong tinatangkilik. Ano bang meron tinatangkilik ang tao? Aside from money. So, hindi tayo nauubusan. I do appreciate nga kung tayo nauubusan. Thank you. At how sad na yun lang pala ang pero no, it's not just about money. You have your strength, you have your voice, you have your physical being. So give it to the Lord. Amen. Pag talagang, Pastor, walang-wala, naglakad lang ako dito, butas na nga yung sapatos ko, napudpud. Walang-wala talaga, Pastor, sunugin mo ko, hindi ako mga may 5 eh. Pero ba't matamlay ka sumamba? Kasi wala ako eh. Baligtad. Kung wala kang maibigay na pera, di bigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Dapat mas malakas kang magpuri. Lord, ito lang kaya ko ibigay eh. Wala ako, Lord. Naglakad nga lang ako eh. Wala pa ako almusal eh. Salamat na lang. After service, may kainan. Nakakain ako, Lord. Naku, yung ibig sabihin, hindi ka mawawalan ng ibibigay sa Panginoon. And if God will see your willingness, your determination to give Him whatever you have, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. This is not my word. This is the word of the Lord. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, but my God shall supply all my needs according to His riches and His glory. That's the word of Jesus. Amen. Amen. God measures our giving. Next, please. God measures our giving. Talagang sinusukat pala ng Diyos, Pastor, ang ating pagbibigay. Well, according to the story, dito sa Mark chapter 12, verse 41, yes. Bakit nang susukat ang, Pastor, paano yung mga mahihirap, hindi na paano, yung mayayaman na lang ang paborito ni Lord kasi nakapagbibigay. Doon tayo nagkakamali. Again, it's not only money that God is requiring from every one of us. And Jesus sat over against the treasury. Yan yung mga kapatid, hindi siya umupo doon sa ushering table. Hindi siya umupo doon sa musician's table o sa singer's table. Umupo siya doon sa treasury. Sa treasurer siya nakatingin. And beheld how the people cast money into the treasury. So meaning to say,
Try to think of it kapag tayo ay nagbibigay, mayroong box dito na inilalagay, ibinibigay natin yung ating giving. Wow, spiritually speaking, God is there looking at the treasury. At sabi niya, and many that were rich cast in much. Wow. And many that were rich cast in much. Wow. Nakikita pala ng Diyos na pag ang mayayaman nagbigay, marami talaga. Pero kung titingnan niyo yung sumunod na mga bersikulo diyan, it's not about the rich people. Ang tiningnan ng Diyos is hindi yung maraming binigay, kundi yung magkano yung natira. Diba? You know the lesson na ipapangaral na sa inyo ng pastor nyo ito. Because God measures according to our capacity. Next slide, please. According to our capacity. Kasi kung capacity lang, mga kapatid, kung capacity ang pag-uusapan, ang marami, edi pabor sa Diyos. Hindi po. But the capacity of everyone is respected by the Lord. Nirerespeto ng Diyos ang kapasidad ng bawat tao. Hindi ko mo mahirap tayo, mababa tayo sa paningin ng Diyos. Hindi ko mo mayaman dahil marami, mataas ang tingin ng Panginoon. Hindi po. In 2 Corinthians chapter 8, verse 11 to 12, now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which you have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Mga kapatid, I want you to pay attention to this very verse, mga kapatid. In verse 12, it says, for if there be first a willing mind. Now, how much you have? I have 1,000 pesos, pastor. I have 50 pesos, pastor. Yun lang talaga ang pera ko. Okay. Walang pinag-uusapan dyan na amount. God is not interested on the amount. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, if there be first a willing mind, are you willing to give your 50 pesos? Yes. Are you willing to give your 1,000 pesos? Medyo malaki yan, pastor eh. You see? Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? If God will base on the amount, talo na yung 50. Panalo 1,000. Pero ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung amount. Ang tinignan ng Diyos, kung yung may willing mind ka ba? Are you willing really to give this? Or nagdadalawang isip ka, sige, 1,000 ngayon. For the next 3 weeks, wala na akong giving, ha? Ano yun? May condition ka. Willing ka ba? It is accepted. Whether you give 50, whether you give 1,000, it is accepted. Basta may willing mind ka. According to that a man hath. Depende kung anong meron yung tao. Doon nakatingin ng Diyos. Capacity. It's not about richness. The preciousness of what you have. Di ba ang Panginoon, sa panahon ni si Prophet Elisha ba yan? Na yung babaeng widow, wala na kami, ganyan. Anong meron ka? Wala na nga eh. Pero meron dito, isang palyok na na langis. O meron. Ito na nga lang eh. Mula dun sa ito na nga lang, dadami yan. Alam nyo, basahin nyo yung kwento. Anong naging punot dulo? Willing mind. Nung sinabi niya, sige, ano mo yan? Ibuhos mo yan. O yung oil na, di ba, yung nagitirang oil, ibuhos niya, ganon. Manghiram ka ng, to make the long story short, he borrowed empty jars. Because she had faith. Willing siya. Another naman, yung pinagluto ng cake, di ba? Sabi niya, ipagluto mo muna ako ng cake. Pambihira ka. Mamamatay na nga po kami. Kasi isang lutuan na lang ito, kaya nga ako namumulot ng panggatong, sabi niya. Kasi pagkaluto namin, pagkakain namin, wala na, dedo na kami, yun yung last meal namin. Ano sabi ng propeta? Give it to me. Ipaghain mo ako.
Senyorito talaga yung mahirap. Pero it's a test of willing mind. Sinabi ng propeta, hindi ka mauubusan ng supply. Ay, ikaw, maniniwala ka ba doon? Last meal na ng anak nyo yon. Madaling pagkakwentuhan ito. Madaling pag-usapan. Pero yung ikaw nandoon, Mare, may bigas ka pa ba dyan? Meron dito. Mare, ilulugaw ko na. Isang takal na lang eh. Akin na yan, Mare. Ang gagawin mo? Papakain ko sa manok ko. Ang bihira ka naman. Wala nang yung kumare mo eh. Papatuka mo pa sa manok mo. Pero huwag ka mag-alala, Mare. Pagbalik ko, may lechon manok ka. Maniniwala ka? Wala nga siyang pambili ng patuka niya sa alaga niyang mga manok. Oh, maniniwala ka? I'm trying to make a point na naniwala yung babae. Willing mind. And then, God accepted the willingness of the mind. Kaya kung ano yung meron dyan, pagpapalain ng Panginoon. Kaya pitakan niyo, laman 50 pesos, 20 pesos. Hindi na kayo nagkikita ni Ninoy minsan, di ba? Minsan lang kayo magkita ni Ninoy. Pag-pray mo yan, Lord, this is the only money I have. But this is with willing mind, I will provide this, Lord. And have faith. Sabi mo sa Panginoon, Lord, next week, triply o 10 beses nito ang giving ko. Have faith. Hindi tuwing 20 na lang ang laman, malungkot ka. Ang lungkot, bakit? Lungkot, walang pera. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman pera ang nagpapasaya. Tama ba yan? Bakit maraming mayaman, malungkot? Diba? Kasi ang pera hindi naman talaga ilang ang nagpapasaya. The love of money nga is the root of all evil eh. So when you love your money, kahit 20 yan, magkakasala ka. 20 na nga lang pera ko, pastor, nagkasala pa ako kasi minahal mo eh. Grabe ka naman. Yung 10 piso mo, yung 10 piso noong pa, yung kulay brown. Alisin mo na yan dyan. Pakawalan mo na yan. Kawawa naman yung 10 piso ko nagkasalita. Barya na ngayon ng 10 piso, hindi buo, mga kapatid na papel. But this is according to the Lord, mga kapatid. According to what we have. And not according to that He hath not. Huwag kayong maiinggit pag may nagbibigay ng malaki. Pag ang kaya mong ibigay, eto lang at nakita mo, sana meron din akong ganyang giving. Huwag mong kainggitan nyo kasi yun ang meron ka eh. Pag-pray mo siya na maging ganun ka rin, ganun kalaki din yung giving mo. Mag-pray ka. Again, this is about our capacity. Meron kaming may isang story this is a true story mga kapatid doon sa pinanggalingan kong church. Marami kasing may trabaho doon. Pero meron kaming isang kapatiran doon na ang trabaho niya, street sweeper siya. Mahirap lang buhay nila mga kapatid. Nakikiwalis-walis dyan sa kalsada. Tapos binibigyan siya ng panggastos mga kapatid. Minsan tinawag ako ng pastor ko. Sabi niya, hindi pa ako pastor. Sabi niya, Brother Jun, halika. Do you want to see an example of faithfulness? Sabi ko, yes, pastor. Ano po ba yung meron dyan? Tinawag niya. Tinakpan niya yung mga pangalan ng ibang mga tao doon. Pinakita niya sa akin. Sabi niya, Pastor Jun, Brother Jun, sabi niya, magmula nung na-convert niyang taong yan, tingnan mong record. Walang patlang yan every Sunday. Hindi siya, of course, iba-iba na amount nun. Pero walang patlang yon. Tiningnan ko talaga doon sa spreadsheet. Meron kasing malaking doon spreadsheet. Talaga nakikita ko talaga walang patlang. Sabi niya, this is a very example of faithfulness. Not of what he had not, but according to her capacity. Kaya yung taong yan, mga kapatid, hindi ko nakita naghirap. Oo, mababa siyang tao sa lipunan, pero pag nasa simbahan siya, jolly siya, masaya. Hindi mo siya nakikitaan na nalulungkot siya na mababa lang yung kinikita niya. Pero sabi ng pastor ko, sabi niya, hindi nakatingin ang Diyos sa amount, nakatingin ang Diyos sa consistency doon sa ating regularidad sa pagbibigay, pagmamahal sa Panginoon. Ay, pinagpapala siya doon mga kapatid sa simbahan na yan. And I want to challenge you as well. It's not about the amount.
It's about the consistency. Alam naman ng Diyos kung ano yung meron ka eh. At alam ng Diyos kung ano yung wala ka. Hindi ka nang pipilitin ng Lord na, dapat sa linggo 10,000 giving mo. Ay, ano yun? Ano si Lord? Grabe naman Lord. Ano yung hold up Lord? Hindi, alam mo, wala naman akong perang ganyan Lord eh. Pero, di ba? So, it's about what we have, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, God is attracted to life and not of the abundance. Ito mga kapatid, I was instructed by the Lord here, mga kapatid. Ang Diyos ay na-attract sa buhay, hindi doon sa kasaganahan ng buhay. Kasi kung kasaganahan ng pag-uusapan, sa Diyos galing ang kasaganahan eh. Pero na-attract ang Diyos sa buhay. Kaya anong binigay ng Diyos kapalit ng ating mga kasalanan? Buhay. Because attracted ang Diyos sa buhay. Kaya ang pangako ng Diyos sa atin, hindi lang yung kinang ng langit, hindi yung gintong lalakaran mo doon sa langit, hindi lang yung mansyon sa langit, ang pinaka-highlight ng kanyang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan. Kasi yun yung, doon attracted si Lord, buhay. Amen. Kaya hindi nga tayo pinapakain ng dugo. Kaya sa mga mahihilig, magputo at dinuguan, puto na lang. Huwag na yung dinuguan. Bakit? Nakalagay sa Biblia kasi, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Ako niya? Kaya huwag kayong kakain yan. Kasi attracted nga ang Diyos sa dugo eh. Ayaw nang ginagalaw ng Diyos ang dugo. Kaya nga noong unang panahon, pag nag-aalay sila, ang dugo binubuho sa lupa eh. Hindi sa planggana. Kasi pag sa planggana, Betamax labas nun. Pag sa lupa, di mo pakinabangan yun. Sige, mapakinabangan mo ba? Nasa lupa na, madumi na, hindi na yun. Kaya noong unang panahon, binububuo sa lupa yan. Yang ang dugo. Kumukuha ng pangwisik doon sa tabernakulo. Pero yung kabuuan, binubuho sa lupa. Para hindi pakinabangan sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Luke 21:24, and he saw also a certain poor widow casting into tither 2 mites. Dalawa lang ang kanyang hinuhod, 2 kusing. And he said, of a truth, I say unto you, that this poor widow had cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God. Sila'y nagbibigay doon sa abundance na meron sila. Dahil sagana sila eh. So mga pagbibigay. Sabi niya, but she of her penury had cast in all the living that she had. Ang kanyang ibinigay sa Diyos ay hindi yung kanyang kasaganahan. Ang binigay niya sa Diyos, yung kanyang buhay na. Bakit? Sa 2 kusing, ibili mo lang tinapay yon, madudugtungan ng buhay mo. Ito nagbigay ng abundance. Ilan ba? Baka may factory pa ng tinapay yan eh. Pero hindi attracted si Lord doon sa abundance. Attracted si Lord sa binigay na buhay. Alam nyo, don't worry. Don't be afraid to give. Yung alam ng Diyos na precious sa'yo yung halaga na yan, but if you get that out of your pocket, mga kapatid, at binigay mo sa Panginoon, hindi bulag ang Diyos, mga kapatid. Sabi niyo, but she of her penury had cast in all the living that she had. Ang Diyos, mga kapatid, nakatingin doon sa babae. So, Pastor, paano naman yung mayayaman? Baligtarin natin. Kahit mayaman ka, mga kapatid, but if you give, kasi hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, pag mayaman, walang sagad. May sagad din yan. Mayroon ding limit yung budget niya. But if you give beyond your limit, mga kapatid, that also applies here because that speaks about your living, kabuhayan mo. Everybody say amen. Amen. Pagkabuhayan na natin ang pinag-uusapan, mga kapatid, ang sino man mawalan ng buhay, dahil sa akin ay magkakaroon nito, sabi ng Panginoon. So ano ba yan? How do you define your life? Well, Pastor, kung ang mga anak ko, yan ang buhay ko, Pastor, kalakasan ko sila. Bring them to the church. Offer them to the Lord.
Kasi yung pala ang ikabubuhay mo eh. Yung pala ang kalakasan mo eh. Kaya alam niyo, ang challenge ng Panginoon doon sa lalaking mayaman na yung sabi sa kanya, Lord, paano ba ako makapasok sa langit? Sabi ni Lord, hindi may 10 utos. Lord, katatapos lang eh. Kanina nga lang, tapos na eh. Tinignan siya Lord, Lord, mula ulo hanggang paa, nakita ni Lord, mayroong isang ikinabubuhay niya na hindi niya maibigay. Yung kanyang abundance. Challenge siya hindi galit si Lord sa mayayaman. Ano ka ba? Ang Diyos nga nagbibigay ang Diyos nga nagbibigay ng kapangyarihan sa tao para yumaman eh. Gusto ng Diyos ang tao yumaman. Gusto ng Diyos abundant. Pero nakita ng Diyos na yung tao, yung mayaman na yon, ang Diyos niya hindi na si Kristo, yung kanyang kayamanan na. Kaya sabi ni Lord, get rid of that idol. Pinatanggal sa kanya ng Diyos yung Diyos-Diyusan niya. Kaya sabi niya, ibenta mo yan. Hindi niya sinabi, ibenta mo, ibalik mo dito sa simbahan. Bigay mo kay Judas sa treasurer natin. Hindi sinabi ni Kristo yan. Ang sabi ni Kristo, benta mo yan. Yung pinagbentahan, bigay mo sa mahihirap. Ano ibig sabihin nun? Yung Diyos-Diyosan na abundance, get rid of that. Galit ang Diyos, mga kapatid, sa Diyos-Diyosan. Siloso ang Diyos, kaya ibibigay mo yan. Tapos na bamigay mo yan, di wala ka na. Bumalik ka, sumunod ka sa akin. Hello? Dami nito eh. Paano yan, Lord? Dami nito eh. Again. Pag ang ikabubuhay mo, ang buhay mo, hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, you are not worthy of me. Di ba sabi niya? If you cannot forget your family, your friends, loved ones, you cannot be my disciple. Because when we serve God, alam niyo iibahin kasi natin yung may phases kasi ang Christianity, ang serving the Lord. Nung umpisa tayo ay sumamba sa Diyos, thank the Lord, I thank the Lord, niligtas niya ako. Fellowship. Ano yun? Habang buhay, fellowship? Habang buhay, puro gatas pinapainom sa atin. Nagmamature tayo. Kaya wag niyong hahanapin yung panahon si Pastor, bakit ngayon pag nangaral, medyo may pagkakarne na ng konti? At parang nangangarni na si Pastor ngayon. Siyempre, kailangan natin yon. Alam ka naman palaging, mga kapatid, mahal na mahal ka ni Lord, ha? Palaging ganun. Pwede naman yon. Magiging grace preacher na lang yung pastor ninyo. Na kahit may ginagawa ng mali yung kapatiran, hindi niya sasawayin. Kasi grace preacher lang siya. Hindi ganun, mga kapatid. May phases yan, mayroong hakbangin niya, may level yan. Kasi lumalago nga tayo, mga kapatid. Kaya maging dito, tinuturuan tayo na when we give, it should be dapat na-attract si Lord sa binibigay natin. Okay, let me give you a challenge. If you have 1,000 pesos today in your pocket, and you give 900 pesos, and ito namang isang kapatiran, meron siyang 1,000 pesos, at nagbigay siya, mga kapatid, ng 20 pesos. Sino sa tingin niyo ang medyo masasaktan? Yung nagbigay ng 900 o nagbigay ng 20 pesos? Ha? Yung nagbigay ng 20. Okay, meron kang 1,000. Meron kang 1,000. Ikaw nagbigay ng 20. Ikaw nagbigay ng 900. Sino sa inyo dalawa masasaktan? Ha? Parehas, kung hindi sila willing eh. Diba? Kahit naman na meron kayong pera, kung hindi kayo willing, masakit pa rin sa inyo yun. Kahit 20 yan. Alisin natin yung willing naman kayo, pero nasaktan kayo. Especially the one who gave 900 pesos. Why? It's because 900 pesos is your living. Baon ng anak mo. Baon ng apo mo. Pambili ng isda. Pangbili ng yelo o pambili ng ano man dyan. It's your living. Hindi tayo mayayaman. Walang mayayaman siguro sobrang yaman dito, mga kapatid. Lahat tayo may limit ang budget. But if we challenge God, if we give with life, God will be attracted. Hindi doon sa abundance. Huwag sa abundance. Doon sa life. Yung value ng binibigay mo. Wala naman nakakaalam kung yung
Oy, si sister, 50 lang binigay. Itong isa, 500 binigay. Wag mong tingnan yun. Bakit malay mo ba? Yung sa nagbigay ng 50, malay mo 60 pesos na lang pera niya sa bulsa. Ano kanya ibig sabihin? It's not again on the abundance. Yung life, yung buhay. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. Amen. Next, don't be afraid to give. That's the last slide I have. Don't be afraid to give. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Kapag tayo ay natatakot magbigay, mga kapatid, sa Panginoon, it is, no, this is not a judgment, mga kapatid. Hear me. Pakinggan niyo po ako. Hindi ito panghuhusga. For me, as a preacher, palagi ako may consideration when I teach the Word of God. Pag umabot sa punto na kahit na nababasa natin, naririnig natin, pinapangaral sa atin, hindi lang isang paso, kundi maraming beses na pinapangaral, and yet still we cannot follow, we cannot obey, it's not because we're weak. It's not because there's problem in the Word of God or there's problem in the church. There's problem in the pastor. Kasi pastor, palagi na lang linggo-linggo, pera pinag-uusapan, pera lumalabas sa bibig. Well, kung ikaw ay nagbibigay, kung ikaw ay hindi tisod sa pera, hindi ka tisod sa sinasabi ng pastor. Minsan kung sino pa nga yung tisod, sila pa yung hindi nagbibigay eh. Alam niyo yung mga kapatid, no? Sa eskwelahan, di ba? Yung nagko-contribute, tahimik. Yung walang contribution, maangas. Diba? Ang ingay-ingay. Oh, bakit? May contribution ka ba? Wala. O, umupo ka dyan. Yung nga nagbigay, tahimik lang eh. Don't be afraid to give. Kung hindi mo naiintindihan, if you cannot give your tithes, huwag mong saktan ng sarili mo. There's nothing wrong with you. It's still yet your mind cannot comprehend the word. Kaya nga mayroon sa Biblia, enlightenment, may revelation, may illumination, yung word of God. Ano yung enlightenment? Parang, nabuksan yung isip mo, naliwanagan ka. Ano yung illumination? Nagliliwanag yung word of God, nai-illuminate. Revelation, hindi mo alam, bigla mong nalaman. Yun yung power ng Word of God. My suggestion is this. If you cannot still yet give, if you are still afraid to give, there's nothing wrong with you. Let's give time for you. Bigyan mo ng time ang sarili mo to absorb the Word. God will prove it to you. Patutunayan ng Diyos sa'yo yan. Sa maraming paraan. Sa maraming paraan. Nasubukan nyo ba isang beses, mga kapatid, na nangungusap ang Panginoon? Tapos nagbigay ka. Inausap ka ng Panginoon pero walang nakakaalam, nagbigay ka. Pero yung binigay mo, alam mong sa'yo ay survival na yun. Life mo na yun eh. Walang isang linggo, mga kapatid. Alam niyo, naririnig naman natin itong mga testimony ito. Walang isang linggo may dumarating higit pa doon sa binigay mo. Is it a coincidence? Pagkakataon ba? Kasi kung pagkakataon, isang beses lang mangyari sa buhay mo yan. Sa tanang buhay mo, mula nung 0 age ka hanggang sa matanda ka na. Isang beses lang mangyari yan. Pero kung palagi nangyayari, tuwing ginagawa mo yon, that's not a coincidence. Ano yon? Power of the Lord. Yun yung kapangyarihan. When you give, you will receive. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Sabi dito, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. All substance. The question is, gaano ba karami ang substance mo? Faith is the substance of things hope for. Substance of things hope for. Ito naman, honor the Lord with thy substance and the first fruits of all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. This is a very powerful word. In every increase you have, in every increase we have, we should honor the Lord. Ano ba yung substance mo? Yung buhay, substance yan. Talent mo sa pagtugtog, substance yan. Talino, substance yan. Pera, isa sa mga substance yan. Ang daming substance ng tao.
The question is, can you honor the Lord with that? With the first fruit of all thine increase. Halimbawa, si Pastor James, binigyan ng sapatos. Anong gawin ni Pastor James? Sintas, ilagay doon sa sobre. Padala sa headquarters. Ano to, sintas? Binigyan po ako ng sapatos, tights po yan. Binigyan ka ng damit, tanggalan mo na isang manggas. O di, maglakad ka dyan, walang manggas yung isa. Bakit? Tinights ko po eh. Hindi po. In all increase, let's be sensitive. Sa bawat increase. Nilibre ka sa pagkain sa labas. Bawa, sir, libre kita pagkain. Magkano kinain nyo? 300 pesos. Tandaan mo yun. Binigyan ako ng Lord, in-increase ako ng Diyos ng 300 pesos. Magtatabi ako ng 30 pesos. Nakuha niyo ibig ko sabihin? In all your increase. Kaya hindi yun mga kapatid, hindi to kahit tinuturuan tayo maging sensitive actually. Amen. Parang masama yung tingin niyo sa akin. Baka masobrahan, Pastor. Kasi syempre dinadama ko rin kayo, mga kapatid. This is not my congregation. As a congregation ko, I know the level of my congregation. I can teach more than or beyond their levels. Pero dito, tinatansya ko kayo, mga kapatid, baka mayroong uuwing umiiyak o galit na sa akin at gumagawa na ng fake accounts para ako ay i-bash. Pwede yung next slide, sir. Ito, medyo brutal na tayo dito, mga kapatid. Kaya kinakabahan ako sabihin, next slide, please. Kasi nasa chapter 2 na tayo. Until what time yung inyong Sunday school, Pastor James? Until what time? Time na. Hanggang ano oras? 15 minutes pa, okay. So, medyo papasok tayo sa medyo malalim ng konti, mga kapatid. This is a foundational truth. Alam kong alam nyo na ito, some of you here. But this is a very foundational truth that we have. And I want you to learn the beauty of this promise of the Lord, mga kapatid. Next slide, please. Jesus had commissioned the church to preach the gospel to the whole world, to teach all nations with the wonderful message of truth. Therefore, the church has enormous things to do. The question is, how is God wants His work to be financed? In the Bible, we find ample evidence that a consistent financial method, and that method is called tithing. Now, read your Bible, mga kapatid. Lahat naman tayo nagpupunta sa simbahan for the purpose of glorifying the Lord, following obedient to the Lord, mga kapatid. Tingnan nyo, hindi ba kayo nag-wonder from the very beginning when God started the church hanggang ngayon, hindi ba kayo nag-isip, mga kapatid, paano ito ipipinance ng Panginoon? Remember, the church is not instituted by men. The church in Acts chapter 1 verse 8, Matthew chapter 16 also, it says that the church was instituted by the Lord Himself. Kung ang Diyos ay nagtayo ng iglesia, paano niya ito isusustain? Paano niya ito susuportahan? Wala pang simbahan, tabernakulo pa lang. Paano tumatakbo ang tabernakulo? Paano gumagana ang tabernakulo? Paano nag-ooperate ang mga Levita, ang mga high priest? Kaya kung titignan nyo maigi, mga kapatid, ang tithing is the very source of the work of the Lord. Financial method ng Panginoon para sa kanyang simbahan. So, ang tithing, kung sasabihin ng marami, ay, sa ano lang yan? Sa mga Israelita lang yan. Sa panahon natin, wala na yan. Well, may nagkakamali sila, mga kapatid. Maybe, yung kanilang research ay hindi nila ni-research pagmula nung panahon ni Eva at Adan, at ngayon ay nangangamba sila na ang tao ay magalit, matisod sa salitang tithing.
Mga kapatid, pauunahan ko na kayo ha. Kung tisod kayo sa salitang tithing, you will never understand it anymore. Please don't be offended with this. Tithing is just like the Ten Commandments. Ang salitang ikapu ay katulad lang din siya ng 10 utos ng Diyos. Huwag kang pumatay. O tisod ka ngayon, sinabihan ka ng Diyos, huwag kang pumatay. Hindi po, pastor. O ganun din. Mag-ikapu ka o tisod ka. Sinabi, oo. Tisod ka. Kasi, pag naintindihan ng isang Christian ang word na tithing, hindi magiging offense sa kanya yan. Magiging blessing pa yan, mga kapatid. Let's continue. What is tithing? Next, please. The word tithing comes from the Old English word tenth. Ika-10. Tithing is simply a practice of tenthing or simply giving back to God 10% of one's increase. Alam na po natin yan. Yung increase natin, ibinibigay natin yung 10%. It is simply a form of giving. Form of giving. Tithing is a form of worship in which we show God respect. Nirirespeto natin ang Diyos when we give our tithes. Because in Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with thy substance, ito binasa natin kanila, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kasama ito doon sa form of worship. Kasi yung honor, yung salitang honor is worship. Kaya when you honor God, you are worshiping God. Sige nga, pwede mo bang i-describe sa akin, how will you honor the Lord? Aside from the word worship. Pag sinabi mong, I worship the Lord, ibig sabihin, you honor the Lord. Nakuha niyo, ibig sabihin, mga kapatid. So this is the foundational truth, mga kapatid. Next slide, please. May question dyan eh. Bilang individual ba, dapat mag-tithe? Ano bang scriptural basis ng tithing? In what spirit and attitude should you tithe? Kasi mga kapatid, meron nga ako nabasa, ewan ko na kung nabasa nyo yan, yung 25 reasons that opens the windows of heaven. May 25 reasons yon para mabuksan mo daw ang pintuan o durungawan ng kalangitan. Alam niyo dun sa 25 na yon, isa lang doon ang tithing. Ano yung 24? Kasama doon yung relasyon mo, kasama doon yung the way how you give, kasama yun yung worship mo. Marami eh. Isa lang doon ang tithing, mga kapatid. Kaya, paano natin ipapractice ito? Mayroon tamang paraan. Paano pinapractice ito? Next slide, please. Ito yung biblical history, mga kapatid. Next slide, please. Tithing did not start with the law, but before the law. Hindi po nag-umpisa, mga kapatid, ang tithing nung law. Alam niyo yung law, di ba? Yung sulat ni Moses. The Mosaic Law, di ba? Yung sa panahon ni Moses na kung saan isinulat niya yung batas. Hindi po nagsimula doon ng ikapo. The idea of God's reserving something for Himself may have begun in the Garden of Eden. Adam could freely eat of every tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. Di ba naalala nyo? Wala pa pong si Moses, wala pa pong si Abraham, wala pa pong ibang tao, dadalawa pa lamang, si Eva at si Adan. So wala pang law, wala pang sumusulat ng batas. Pero mapansin nyo doon, mayroong sineparate ang Diyos. Kainin nyo na lahat, marang, langka, durian, aratilis, lahat yan, tanglad, kainin mo kung gusto mo. Bahala ka na. Basta, wag niyong kakainin ang bunga ng puno ng knowledge of good and evil, sabi ng Lord. So there was an idea, listen to me, an idea of separation. Mga kapatid, tithing is separation. May idea na kaagad dun sa Garden of Eden, the idea of separation. Wala pa pong law. Wala pa pong batas.
Kaya sinasabi nila, hindi na yan. No, sa lumang tipan lang yung ikapo. Sa bagong tipan, wala na yan. Sure ka? Wala pang luma at bagong tipan, may tithing na. May konsepto na ang Diyos ng ikapo. Masyado yata tayong nagmamarunong sa Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, makikinig din kayo sa mga turo, mga kapatid, na tama. Lalo sa atin, mga kapatid, yours truly, very meticulous ako, mga kapatid, when it comes to doctrine. I really read a lot of books. Aside from praying, I really read a lot of commentaries. Binabasa ko ang stand ng Trinitarian. Binabasa ko ang stand ng mga ibang mga denomination. And then I cherish my own doctrine. I prepare myself to defend my doctrine. Bakit? Kasi kung magkamali ako ng turo sa inyo, sa membro, mali na yung anak niyo, mali na yung apo niyo, mali na hanggang sa apu-apuhan ninyo. Kaya nga, sabi ng Biblia, hindi lahat ay tagapagturo. Kasi yung paghuhukom, paghuhusga ay nasa tagapagturo din. Kaya mamimili kayo ng tagapagturo. Kung ang pastor nyo nagtuturo sa inyo, mahalin ninyo, mga kapatid. Ipag-pray ninyo, Lord, give wisdom to our pastor, that he may enlighten, give your revelations to our pastor, Lord, so that he may feed us according to your righteousness and your glory. Palagi niyo pagpe-pray yung pastor ninyo. Amen. Kaya huwag din kayong basta-basta nakikinig kung kanina-kaninong pastor. Pag linggo, ang pastor niyo si James. Pag Lunes hanggang Sabado, si Soriano. Sa TikTok. Hindi ganon. Maliligaw kayo. Malilito kayo. Amen. Pastor, kasi, yung mga, alam niyo, mga kapatid, hindi naman sa tayo ay hindi lumalaban sa debate. We just want to be peaceful. Because the gospel is the gospel of peace. Amen. Ngayon, kung i-debate natin yan, pwede. Meron nakipag-debate sa akin. Noong nag-aaral pa ako dyan, mga kapatid, sa Las Piñas, ako ay aktibo na nag-aaral sa layman's training course ng Cavite dati, mga kapatid. Merong isa dong masugid na tagasunod ni Eli Soriano. Schoolmate ko. Hinamon ako ng debate sa campus. In-announce niya yon. Sige, debate tayo. Nakatingin lang yung dean namin sa amin. Sabi ko, sige, ganito po. Payag ako, debate tayo. Pero tayong dalawa lang sa kwarto. Ay, hindi. Papayag akong didebatihin kita. Pero ayaw kong madamage ang faith ng mga taong ito. Tayong dalawa. Paglabas mo, pwede mong sabihin panalo ka. Pwede kong sabihin panalo ako. Why do we need to have a debate in front of many? To tell people that you're right and I am wrong? And to tell people that you are more intelligent than me? No way. God is our witness. Sige, sa harap tayo ng Diyos magdebate, tingnan natin kung sino. Atras siya eh. Atras siya, mga kapatid. Sabi ko, hindi kita iurungan. Basta isang subject lang tayo, there's only one God. Ay kahit pumikit ka, mga kapatid, kaya mong i-defend yun eh. Pero hindi natuloy, mga kapatid, dahil sinabi ko, parang nagising din siya doon sa harap nung din sinabi ko yun eh. Why do you want to have a debate? To tell people that you are intelligent than me? Kaya nga tayo nag-aaral eh, kaya para matuto tayo lang dito tayo, nag-aaral sa school eh, para matuto. Walang ibang mas marunong kundi ang Panginoon. Yung din, medyo masugid ko. Kasi kaibigan ko. Oo nga. Di ba, punto na ako. Panalo na kagad ako. Pero anyway, let's continue. Notice the first human disobedience and suffered consequences was because they partook of the portion reserved for God. Yung first human, wala pong ibang mga tao pa. The first human disobedience and suffered consequences was because they partook of the portion reserved for God. God's reserving something for Himself. That's the idea of God. Ginalaw nila yung ni-reserve ni Lord
Kaya ano nangyari? That's the first sin came. Because of that sin, because of that disobedience, sin came into the world. Diba? So therefore, there in the Garden of Eden was laid the foundation of tithing. Foundation yan idea pa lang yun. Wala pa yung word na tithing. Wala pang law. Pero may idea na si Lord, nag-reserve na siya. Ba't magre-reserve si Lord ng ganun? Kaya nagsabi pa si Pastor si Lord kasi pabukod-bukod pa, nagkasala tuloy ang tao. Parang may kasalanan pa si Lord sa iyo. Bakit nga ba? Bakit nga ba ang Lord, may opinion kayo? Pwede niyo ibigay opinion. Bakit pa si Lord nag-separate pa ng tree of life, good and evil? Bakit hindi na lang, sige, kain niyo na lahat. Bakit may separation pa? Any idea? Obedience. What else? What else? Wala pong mali sa opinion. Walang maling opinion. Palagay. Sige, walang maling palagay. Respeto. Turuan niya na respeto yung mga tao. Ano pa? Bakit nga ba? Bakit ba ang Diyos nag-iwan pa ng, pwede naman pakain lahat Ba't yung nag-iwan pa siya ng huwag kakainin? Test the obedience. Tama. Ano pa? Kayo po dito sa left side ko. What is your opinion? Ano opinion niyo? Wala pong maling opinion. Tama po lahat. What's your opinion? Ma'am? Limitation. That's a good concept. Reservation. Limitation. Tama lahat yun. But di ba, one of the attribute of God is He is holy. Tala niyo mga kapatid, yung holiness is separation, di ba? In Hebrew, separation yun Holy means separation. Yung tree of knowledge of good and evil is a separation. Tayo, nung niligtas tayo ng Panginoon, He separated us. Nakukuha niyo yung line of thought ng Panginoon. From the very beginning, He wants to establish that He is holy. Kaya nga yung ikapu is holy thing. Banal po yan. Huwag niyong bibiruin yun, mga kapatid. Huwag niyong bibiruin ng ikapu. It's a holy thing unto the Lord. Yung Malakay chapter 3, palagi, Malakay chapter 3, yan yung ibig sabihin nung nagalit si Lord, ganyan, inutos niya ang giving. Tingnan niyo mga kapatid. Kung babasahin yung Malakay chapter 1, chapter 2, bakit nagalit si Lord? Bakit inutos sa chapter 3 magbigay ng ikapu? Kasi yung chapter 1 and chapter 2, inexplain ng Lord, wala nang nagdadala ng ikapu sa kanyang templo. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya ang sabi niya, di ba sa bandang dulo, prove me now herewith. If I will not open you the windows of heaven. Kasi yung mga pastor niya, nag-tricycle driver na. Nag-pedicab driver. Nagtinda na ng balut. Wala, nagtatrabaho na. Wala nang tao sa templo. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya tithing is not just for us to parang katisuran. Tithing is to supply the church. To continue the work of God. Ayaw ng Diyos na ang kanyang gawain ay walang tao, walang namiminuno, walang nangunguna. Kaya if you have your pastor here, you are blessed. Because the Lord is here guiding the church. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, I have no time, mga kapatid. Next slide, please. Pwede pakita natin. Wala na akong oras, pero next week, in the time of Cain and Abel, kasi series, progressive yun, hanggang sa New Testament. Iisa-isahin natin yan next week. Naumpisahan na natin sa panahon ni Eva at Adan, pababa na ng New Testament yan. Anong paliwanag? What's the scriptural basis of this tithing? And sana sundan niyo po. Sana sa sunod na linggo, maaga kayo. At masundan natin ito, mga kapatid. But I would like to open the floor for a question, a little discussion. If you have your questions,
May tanong ba kayo? Meron kayong gustong linawin? Huwag kayong matakot, mga kapatid. Nandito kami ni Pastor James to help you understand this principle of tithing. Anyone who wants to ask questions? Sir. Gusto ko sana itanong, Pastor, yung kanina na may mga nagtuturo na wala na daw ito. So, umatras sa'yo eh. Umayaw eh. So, talo na siya. So, mag-ingat tayo. Amen. Sa akin naman, sa debate, that's why I don't want debate kasi ayaw kong gamitin yung word na natalo siya, natalo ako. It's really, hindi ko siya illogical sa akin eh. I need to debate myself. Kaya alam niyo ako mga kapatid, pag ang mga pastor pa nag-aaral ng Word of God, ang kadebate nila, sarili nila. Ako pa naman, mahilig ako magtanong, bakit? Ba sinabi niya, honor the Lord with the first fruit, di ba? And all thine increase. Ang tanong ko, bakit? No, siyempre, sasagot yung Biblia, magre-research ka para masagot mo yung bakit. Tapos, tanong ka na naman bakit. Hanggang sa mabuo mo siya. Kaya ang kadebate ko, pag nag-aaral ako, sarili ko. Why don't you try it? Subukan nyo, pag nag-aaral kayo ng Word of God, debatihin nyo yung sarili nyo. Hindi hahanap ka pa ng iba. Sarili mo na lang. Hindi mo nga masagot sarili mo eh. Hanap ka pa ng ibang kadebate mo. Debate with yourself using the Word of God. Any more questions or clarification? Please, ask question please. Mas gusto ko yung may nagtatanong kasi yung inyong tanong, bagamat alam nyo na yung sagot, pero maaring hindi alam ng iba. So when you ask question, you are actually helping other people to learn. Brother Ronald. Brad, gagamit ka lang ngayon para marinig ng mga. Dinig ko lang ito sa mga, kasi mahilig ako manood sa mga, about sa mga, iba't ibang religion, opinion or teaching. So sabi doon, ang tithing daw ang tithe daw is para sa mga Levite daw yun eh. So, yun yung Lord's, it's on time of the Lord daw eh. So, in the time of Jesus Christ, we are in a grace na raw. So, ang tithing daw para lamang doon sa Old Testament kasi parang lang daw yun sa mga Levites. So, parang sinasabi niya na we don't need to give tithes kasi it's in Old Testament na lang eh. Opo. Parang gano'n. Sir, pwede mo akong tulungan sa slides number 45. Was tithing is just for Israel? Nandiyan yan eh. Yan. Was tithing is just for Israel? Kasi binanggit mo, Levita, Israelita yon. Well, let's give the foundation. Israel is a model for all nations. Mababasa mo yan sa Deuteronomy 28 verse 1. Pwede bang mayroong Biblia dyan? 28 verse 1. Sister Ivy, can you please help me? 28 verse 1. Sister. Deuteronomy chapter 28, verse 1. There, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on the high above all nations of the earth. Meaning to say, as per the word of the Lord, pakibalik mo nga dun sa unabad, sa umpisa. Verse 1, sa umpisa. Yan na yan? Yan. 28:1 ito, di ba? It shall come to pass. Is it 28? 28 ba siya? Okay, sige. It shall come to pass if thou shall hearken diligently. So, unto the voice of the Lord. It speaks about Israel. Ang kinakausap niyan kasi yung Israelita. To observe and to do all His commandments. Next verse, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations. Isiset ka ng Diyos na pinakamataas sa lahat ng bansa.
sa mundong ito. So meaning the Israel is set high above all nations. Model siya. Okay. Balik natin sa slides natin, sir. Balik natin sa slides natin. Tcharan! Yan. Okay na. Sagot, Brother Ronald, ito na. So the Christianity of the Bible does not deny its connection with Israel. The Christianity that the Bible is teaching us does not deny the connection with Israel. Instead, those who become part of the New Testament church were called the Israel of God. Galatians chapter 6, verse 16. Anong ibig sabihin noon, Brother Ronald? Tanong mo, para sa Levita lang ba? Bakit ang Levita lang ba ang Israel? Hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Bakit? Sapagkat ang Israel nga ang ginawang modelo ng lahat ng bansa. Pangalawa, tayo mga naging Kristiyano na sa New Testament Church, tinawag tayong the Israel of God. Tayo'y mga Israelita by faith. Kaya, kung marami magsasabi, ay, panglibita lang yan. Okay, sige, naniniwala naman, biblical naman, panglibita nga lang yon. Pero tanong, pang-Israel lang ba talaga yan? Paano naman ito? Remember that the Word of God will not contradict to each other. Ang salita ng Diyos, pag nagkontra-kontra yan, mali ang doktrina mo. Ulitin ko, pag may paniniwala ka, at yung paniniwala mo ay nagkontra sa isang salita ng Diyos, kahit isa lang, hindi na tama yung doktrina mo. It should be with harmony. Hindi po pwedeng ang salita ng Diyos magkukontra sa salita ng Diyos, tapos paniniwalaan mo, mali doctrine mo nun. Diba? Rules of interpretation, kasama yon, tinuturo yun sa mga pastor, tinuturo yun sa atin. So dapat, ang interpretasyon mo, mag-harmonize ang lahat ng scripture into one context. Ang kontekstong yan ay iisa. Kaya, yung sabi nila, Brother Ronald, it's a wrong assumption that's only for Israel, only for the Levites. It's a wrong notion, wrong interpretation. Follow up, Brother Ronald? Sige. Second Corinthians chapter 9 verse 7 sabi, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So parang kasi sabi rin dun sa parang follow up to dun na kaya hindi na sila nagbibigay ng tithe kasi sabi nga rito, give as what your heart desire. Kumbaga, yan po kasi ano yung Yun. Salamat sa tanong. Actually, yan yung basis ng itong chapter 2, yung pinag-aaralan natin. Madi-differentiate nyo po yung pagkakaiba ng tithing at ng offering. The tithes and offering. Yung binabasa ni Brother Ronald, yun ang konteksto nun ay yung offering. Ang konteksto ng tithing is not giving. Because when you tithe, you don't give. You surrender what God own. Portion ng Diyos yung ikasampu. Yung 90% natira sa'yo, doon ka kukuha ng offering. Because you cannot give what you don't own. The question is the 10% you own? Pagmamayari mo ba ang 10%? No. So kung di mo pagmamayari yung 10%, hindi mo maibibigay. Kasi hindi sa'yo yun. Anong pagmamayari mo? Yung 90%. That's why the offering comes from the 90%. That's why iba ang principle ng tithing, iba ang principle ng giving. Yung binasa ni Brother Ronald, yun ay konteksto niya ay sa offering. Yan. Next week, huwag kayong mag-alala. Mahaba yan, kumpleto yan, detalyado yan. Uuwi tayong busog, mga kapatid. Pero we cannot just continue kasi, mga kapatid, masama na ang tingin na sa akin ni Pastor James sa likod. Sabi niya, mag-worship pa kami, Pastor. Okay, so I'll give you next week those explanation. Brother Ronald, thank you for the question. Next week, madidetalye natin yan. Amen. May natutunan ba kayo ngayong araw, mga kapatid? Clap your hands to the Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shall we all stand and let's pray. Lord Jesus, we thank you for the revelations and the illuminations of your word into our hearts and soul, Jesus. Lord, hallelujah. Give us the motivation, Lord, and strength, Lord, to follow and obey your words. Hallelujah. When it comes to the stewardship on money, Lord Jesus. Lord, hallelujah. Napatunayan mo na sa amin in many times that you supply our needs. Lord, give us the boldness to do your will. Give us the boldness to follow your words, Lord. Hallelujah. Increase our givings, Lord. Increase our tithes, O Lord. Hallelujah. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang susi ng pagpapala, hallelujah, ay nandito sa pagbibigay, Panginoon. Lord, make this church a generous church. Make this church, Lord, every member of this church, hallelujah, with abundant supply of blessings, Lord. I pray and I declare blessing in each every one of them, Lord, right now, as they continue to obey your word. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid. Let's give our Sunday school offering. Ito ba yan?